DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Martes tayo ngayon, 20 ng Agosto 2024. Kaulo natin mga balita, Tropical Storm Dindo nakalabas na ng bansa, bagong LPA namuko naman malapit sa Philippine Area of Responsibility. Malakas na ulan na naranasan sa Metro Manila at mga kalapit na lawigan nagresulta ng mga pagbaha. Bog mula sa Taal Volcano nakarating sa Metro Manila, ilang LGU nagsuspende ng klase. Kahapon lang ho yan. Bagong kaso ng monkeypox na itala naman sa bansa. 2 barko ng Philippine Coast Guard binangga ng China Coast Guard sa Escoda Shoal. Mayor Alice Goo ng Bamban nakapuslit na ng Pilipinas noong pang Hulyo. Bagong Pilipinas Bill isinusulong naman ng Kamara. Lalaki pinagsasaksak, bangkay itinapon pa sa isang ilog sa Antipolo. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Sa detalye ng ating mga balita, napabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Storm Dindo, may international name na Jungdari. Kahapon pa ito ng umaga. Ayon kay Alzaro Aurelio ng Pag-asa, ang southwest monsoon na humagat pa rin ang siyang magpapaulan sa extreme northern Luzon. Sabi ni Aurelio na ang habagat din ang magpapaulan sa Batanes at Babuyan Island, maaaring magresulta sa mga pagbaha at mga landslides. Samantala, isang bagong sama ng panahon o LPA ang minomonitor ngayon ng Pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang naturang low pressure area ay maaaring pumasok sa bansa ngayong araw. Tutumbukin ito ang track ng Tropical Storm Dindo. Yan man sinabi ni Aurelio na malapit lamang o maliit lamang ang tsansa ng naturang LPA na maging bagyo at wala itong inaasahang epekto sa anumang panig ng bansa. Nakaranas naman ng malakas na buhos ng ulan ng Metro Manila at mga kalapit na lalawigan kahapon to ng hapon. Ayon sa Pag-asa, ang intense to torrential rain showers na may mga pagkulog, pagkidlat at malakas na hangin ay naranasan hindi lamang sa Metro Manila, kundi maging sa mga lalawigan ng Bulacan, Cavite, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Quezon at Batangas. Naranasan na matinding buhos ng ulan pasado alas 4 ng hapon, tumagal ng mahigit 2 oras. Sinabi naman ng Metropolitan Manila Development Authority, nagresulta ito ng mga pagbaha sa ilang lugar sa Maynila, Quezon City, Caloocan, Makati City at Taguig. Samantala, ilang flights din ang sinuspende ng NAIA dahil naman sa baha kasunod ng inilabas na lightning red alert ng Manila International Airport. Pero kahit ito may sunog, may malakas na pagulan. Sumiklab naman ang sunog sa isang bahagi ng McKinley Road sa lungsod ng Taguig sa gitna ng kasagsagan ng malakas na pagkulog at pagkidlat. Isang netizen ang nakapag-record ng video na mabilis na kumalat sa social media. Ayon sa mga nakakita sa pangyayari, tinamaan ng kidlat ang isang transformer na naging dahilan upang sumabog ito at magresulta ng sunog. Mabuti na lamang at malakas ang buhos ng ulan dahilan upang agad maapula din ang apoy. 5 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Nagsuspende ng klase ang mahigit sa 40 lugar sa Calabar Zone at Metro Manila dahil naman sa volcanic smog bog na ibinuga ng Bulkang Taal. Kung matatandaan, kahapon kausap po natin si PBOX Director Toto Bacolcol. At ang sabi niya nga kung hindi magbabago ang direksyon ng hangin, talagang magdudulot ito ng perwisyo. Nagkatotoo nga. Ayon sa PBOX, sumabot ng 3,335 tons ng asupre ang inilabas ng bulkan sa nakalipas na mga araw. Kaugnay nito, nagpalabas din ng memorandum sa Education Secretary Sani Angara para bigyan ng kapangyarihan ang ibang mga paaralan na magdesisyon kung kakansalahin ang face-to-face classes kung walang anunsyo ang lokal na pamahalaan. Ipinauubay na rin sa mga eskwelahan kung kailan aalisin ang suspensyon.
Una nang sinabi ng PBOX na ang kawalan ng sapat na hangin ang dahilan kung bakit naramdaman ng gusto ang presensya ng asupre at nakadagdag rito ang mataas na volume ng bog mula po sa bulkan. Pinayuhan naman ni Bacolcol ang mga residente malapit sa Bulkan Taal magsuot ng N95 mask para maprotektahan ang sarili at uminom ng maraming tubig sakaling makalanghap ng asupre. Pinananatili naman ng Department of Health sa kanilang mga bahay ang mga nasa lugar na apektado ng fog o volcanic smog mula sa Bulkan Taal. Ayon kay Health Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, bukod sa paglilimita sa outdoor activities, mainam din daw na magsuot nga ng N95 o KN95 mask. Paniwanag ni Dr. Domingo, delikado kapag nalanghap ang fog, lalo na sa mga bata at mga matatanda. Gayon din sa mga may hika at may mga komplikasyon sa baga. Sinabi pa nito na hinihimok ng Department of Health ang publiko na sumunod sa mga otoridad oras na mag-utos ito ng agarang paglilikas sa lugar sakaling lumala pa ang sitwasyon. Dahil yung ating face mask, yung N95, nakakatulong po yan dun sa tinatawag na particulate matter. Alikabok ba? Yung mga kumakalat na alikabok. Pero meron kasing isang component, yung ating smog na maaaring siya ay asupre or yung sulfur dioxide. Kung yan po yung component, sasabihan naman ho tayo ng ating mga otoridad na kung kailangan umiwas. Dahil yung pong ating mask hindi kayang i-block yung ating sulfur dioxide gas. Magandang umaga, Pilipinas! Lubhang hindi maganda sa kalusugan o very unhealthy ang kalidad ng hangin sa ilang lugar sa Metro Manila. Batay naman ito sa inilabas na pagsusuri ng Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau. Kabilang sa mga lungsod na nasuring may lubos na hindi magandang kalidad ng hangin, ang Makati na may 165 Air Quality Index o AQI. Nasa 144 AQI naman ang Pateros, 133 ang AQI ng Parañaque, 116 sa Caloocan City, parehas na hindi healthy para sa mga sensitive groups. Ayon pa sa DNR Environmental Management Bureau, may tuturing na very unhealthy ang kalagayan ng hangin sa isang lugar kung papalo sa 151 hanggang 200 ang AQI nito. Ibig sabihin, ang mga individual na may respiratory diseases ay kailangang manatili sa loob ng kanilang bahay. Ang mga nasa kategorya naman ng unhealthy para sa sensitive group ay mula 101 hanggang 150 AQI. Nangangahulugan ito na kailangang limitahan o iwasan ang paglabas sa bahay. Nakapagtala ng panibagong kaso ng monkeypox o mpox sa bansa ngayong taon. Ayon sa Department of Health, natukoy ang unang pasyente ng mpox ngayong 2024 sa isang 33 anyos na lalaki na walang anumang travel history sa labas ng bansa. Ganyan meron siyang intimate contact 3 linggo bago lumabas ang sintomas. Batay sa datos ng hensya, nagsimulang maramdaman ng pasyente ang sintomas kabilang ang lagnat, rasya sa muka, likod, batok, singit, palad at talampakan ilang linggo ang nakalilipas. Dinala ang pasyente sa public hospital kung saan kinunan din siya ng specimen para sa mga sugat at balat o sugat sa balat at sinuri din sa pamamagitan ng PCR test. Bunsod dito, nasa 10 na ang kaso ng monkeypox na itatala sa Pilipinas kung saan ang pinakahuling kaso ay naiulat noong pang nakalipas na taon. Una nang idiniklara ng World Health Organization ang monkeypox bilang global public health emergency noong nakalipas na linggo matapos na kumalat muli ang viral infection sa Democratic Republic of Congo. Ang problema nito, wala palang travel history. So sino yung nakasalamuhan nito na pwedeng carrier? Ay susme. Samantala, ito pa, isa pang hindi magandang development. Magpapatuloy ang pagdami ng bilang ng mga Pilipinong labis ang katabaan. Hello? Tabi-tabi po! Ulitin natin. Magpapatuloy ang pagdami ng bilang ng mga Pilipinong labis ang katabaan o obese sa susunod na 20 taon. Ayon ito sa Philippine Association for the Study of Overweight and Obesity. Ayon kay Dr. Nemencio Nicodemus Jr., Presidente ng Philippine Association for the Study of Overweight and Obesity, hindi matatapos ang obesity tendency sa bansa ngayong taon base na rin sa pag-aaral ng World Obesity Federation.
Meron palang ganun ha, may federasyon pala ng mga sobrang matataba. Ano ha? Inaasahan din na mula 2020 hanggang 2035, tataas taon-taon ang bilang ng mga Pilipinong adult na obese at ang child obesity naman ay 4.6%. At 6.9%. Oo. Kaya dapat ho yung mga bata, minomonitor natin ang husto ang pagkain at turuan ho natin kumain ng prutas at gulay. Maganda umaga, Pilipinas! Ay mga misis bukod ho sa pagkain, bantayan din ho natin ang paliligo ni Mister. Amoy araw ba si Mister pag-uwi galing ng trabaho? Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gumamit ang Shield Mouth Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter, pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya misis ay challenge you subukan ng Shield Mouth Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Maganda umaga, Pilipinas! Si Carlos Morales, deadma sa isyu ng kanyang mga sexy video. Sino ba si Carlos Morales? Alamin natin mula kay Gorgie Rula. Ay, Morley Alinio pala. Good morning, Morley! Gising ng showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Personal kong nakausap si Carlos Morales at ang isa sa mga pinag-usapan namin ay ang mga lumabas niyang sexy videos noon na kung saan ayon kay Carlos Morales ay okay lang sa kanya. Ginawa daw niya iyon kung kaya't kung anuman ang nanging kahinatnan nito ay okay na okay lang. Wala daw dapat ipangamba ang kanyang mga fans at sa kabila nito ay ito daw ang nagpatatag sa naturang aktor upang gumawa ng mga pelikula at this time ay meron siyang ididirect na pelikula. Aba, bonggang-bongga na kung saan ay pagbibidahan ito ng magkapatid na Aljon Abrenica at Bin Abrenica para sa pelikulang Wild Boys. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley! 14 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy mga mamis, po pwede tayong mag-laundry day today basta't bantayan lang ho ninyo yung pagbuso ng ulan bandang hapon. Tunod to ka ba kapag makapit, badikit, madupit ang mantsa? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mantsa based on test sa chocolate, mud, and sabon cotton. Gawa po ito ng ACS. Ang pagsama-sama ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno at ang pagnanais na maibaba ang serbisyo sa mga ordinaryong Pilipino alinsunod sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang nagatid ng tagumpay sa bagong Pilipinas Servisyo Pair. Ito naman ang sinabi ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa kanyang talumpati sa pagbubukas ng BPSF Agency Summit nitong Lunes, August 21 sa PICC. Magtatagal ang summit hanggang August 21. Kinilala ni Speaker Romualdez ang iba't ibang ahensya at mga organizer ng service caravan na magdiriwang ng unang anibersaryo ngayong buwan na makapaghatid ng serbisyo sa 21 nakapaghatid na ng serbisyo sa 21 probinsya nakabilang sa 17 rehiyon. Umaasa naman si Speaker Romualdez na ang Agency Summit na dadaluhan ng mga opisyal ng iba't ibang ahensya ay magiging oportunidad upang maipagdiwang ang pagsusumikap at pagkakaisa na maghatid ng tagumpay sa bagong Pilipinas Servisyo Pair. Ayon sa House Deputy Secretary General na si Soponias Punyong Gabunada, isa sa mga punong abala ng bagong Pilipinas Servisyo Pair, isa sa mga layunin ng summit ay makabuo ng interagency cooperation upang maging mabilis ang ugnayan ng iba't ibang ahensya sa pagbibigay ng serbisyo sa publiko. Alas 4:15, iwanan naman ang Pangulong Bongbong Marcos na naging matagumpay nga ang bagong Pilipinas Servisyo Pair sa paglalapit ng iba't ibang serbisyo sa publiko para sa mga Pilipino, lalo-lalo na yung mga nasa malalayong bahagi ng bansa. Ayon sa Pangulo, napabilis at napalawak ng gobyerno ang paglilingkod sa mga Pilipino sa tulong ng lokal na pamahalaan at mga probinsyang nakaisa sa nasabing programa. Naniniwala ang Presidente na kayang baguhin, pabilisin at ilapit sa mga mamamayan ang serbisyo ng gobyerno sa tulong ng pagkakaisa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at ng lokal na pamahalaan. Patunay lamang ito na marami tayong magagawa sa bayan basta tayo'y nagkakaisa. Kaya kaya natin baguhin, pabilisin at ilapit sa mga mamayan ang serbisyo ng pamahalaan.
Sabi nga nila, basta't gugustuhin natin, makahanapan natin ng paraan. Yan ang tinatawag na asikasong Pinoy. I-apply natin ngayon sa pamahalaan. Wasak ang bahagi ng dalawang barko ng Pilipinas matapos banggain ang mga barko ng China habang nasa resupply mission sa West Philippine Sea. Ayon kay Commander J. Tariela ng Philippine Coast Guard, ito ang biggest structural damage na natamo ng ating mga barko dahil sa pakikipagitgita ng China Coast Guard. Nabutas ang ilang bahagi ng BRP Bagakay at BRP Cape Engaño. Matapos ang hiwalay na pagbangga ng China Coast Guard vessels malapit sa Escoda Shoal. Sa kabila nito, wala namang nasugatang crew at nagpatuloy pa rin sa kanilang misyon ang dalawang barko patungo sa Patag at Lawak Island. Ikinidismaya naman ito ng National Task Force for the West Philippine Sea lalo't makaraang magkasundo na ang Maynila at ang Beijing na pahupain nga ang tensyon sa Ayungin Shoal. 18 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Hoy, baka kayo may mga importanteng lakad May dalawang formulation po ang family alcohol na pwede nating baunin, proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% ay isopropyl alcohol especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem, hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family rubbing compound improved alcoholone. Yan po yung isopropyl alcohol na mabango. Gamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. 18 makalipas ang alas 4. Mga tahong farmers naman sa Leyte at Samar, apektado ang hanap buhay dahil sa red tide. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32. Maupay nga agad, Jimmy. Mga tahong farmers, apektado ang kanilang hanap buhay dahil sa red tide sa mga tahungan sa Leyte at Samar. Ito ang sinabi ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Regional Commission Officer Christine Grisula sa isang panayam. Ayon kay Grisula ng Makeda Bay sa Samar, apektado nandoon ang mga tahong farm. Sa kasalukuyan, nagsasagawa ng hakbang ang BFAR para may alternatibong hanap buhay ang mga tahong farmers at nakiugnayan na ang BFAR sa DSWD para matulungan ang mga ito. Nabatid na walang karagatan sa Eastern Visayas, sinilalim na sa Selfish Band o apektado sa red tide ang karagatan sa Samar, Eastern Samar, Leyte at Tacloban. Wala dito sa DYV Action Radio Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat Jimmy Angay-Angay. May buntag sa automatic paminaw diyan sa Kabisayan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:20, aabot naman sa 30 million pesos na laga ng smuggled na agricultural products ang nakabiska ng mga tauhan ng Department of Agriculture at Bureau of Customs sa ginawa nilang pagsalakay sa isang storage facility sa Navotas City. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulaurel, nasa 300 tonelada ng iba't ibang farm products ang nakita sa lugar, kabilang ang 132 tons ng puting sibuyas, 89 tons ng carrots. May nakita rin toneladang kamatis at mushroom sa lugar. Kumuha na ng mga samples ng smuggled vegetable ng Bureau of Plant Industry para suruin ang mga produkto kung may presensya ito ng mga microorganisms at mga pesticide residues na mapanganib sa kalusugan. Samantala, natapos na ng Department of Agriculture ang serye ng konsultasyon sa Calabarzon para mapahusay naman ang mga protocol sa pagbabiyahe ng malulusog na baboy sa gitna ng kontaminasyon ng African Swine Fever sa Batangas. Nakipagkita sa mga lokal na opisyal at mga agriculturists sa Calabarzon at mga grupong kabilang sa hog industry, sina Agriculture Undersecretary for Policy, Planning and Regulation, Attorney Asis Perez, Undersecretary for Livestock, Gracias Victor Sabeliano, at Assistant Secretary for Poultry and Swine, Dante Palabrica.
tinalakay nila mga paraan mang pagbibiyahe ng mga malulusog na baboy at mapabagal ang pagkalat ng ASF sa rehiyon na nagdulot na matinding epekto sa pag-aalaga ng baboy simula pa noong 2019. Ayon kay Undersecretary Asis Perez, ang mungkahing panuntunan ng DA ay payagan ang pagbibiyahe ng malulusog na baboy kahit sa mga red zone o mga lugar na mayroong aktibong kaso patungo sa mga lugar upang masiguro na hindi maapektuhan ang supply ng karne ng baboy at mapanatili din ang pag-aalaga ng mga baboy na kabuhayan ng marami sa ating kababayan. Sinabi naman ni Yusek Sabeliano, inaprobahan na ni Agriculture Secretary Francisco Tularal Jr. ang mas mataas na danyos para sa mga baboy na may ASF na isusuko ng mga magsasaka sa gobyerno para sa depopulation upang mapigilan ang pagkalat ng virus. Ang bayad pinsala ay itinaas ng 4,000 piso para sa mga biik, 8,000 naman para sa mga medium-sized na baboy at 12,000 para sa mga inahin o malalaking baboy. Dati ang maximum na danyos lamang ay 5,000, kuredas po ito, pareho. Baboy na malalaki at saka dun sa mga inahin. Naglaan naman ang 50 million pesos na budget para sa pambayad sa mga baboy na isusuko sa gobyerno. Ang mataas na bayad pinsala ayon kay Sabeliano ay upang hikayatin naman ang mga nag-aalaga ng baboy na isurrender ang kanilang mga kontaminadong alaga sa halip na ibenta ng o sa mga walang konsensyang mga negosyante para katayin. Kaugnay naman ng ASF vaccine, sinabi ni Palabrica, dumating na kahapon ang 10,000 na mga bakuna para sa emergency na pagbabakuna sa mga malulusog pang mga baboy sa red zones bilang tugon sa pagkalat ng virus. Ang pagbakuna niya ay bahagi ng pinalawak na control testing ng ASF vaccine mula sa Vietnam. Sana nga po maayos ho yung protocol, ano ha? Saka yung sinasabing pagbibigay ho ng kompensasyon doon sa mga ibebenta o isusukong mga baboy, liwanagin ho natin kung ano ho yung magiging sistema. High value individual arestado naman sa Mabas Operation. Higit 4,000 piso na kumpiska sa Davao del Norte. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Mayong buntag usab Kuyang Angel, mahigit 400,000 na halaga ng iligal na droga ang nakumpiska mula sa isang high-value individual matapos itong naaresto sa ikinasang drug bypass operation ng kapulisan pasado alas 10 ng gabi doon sa Purok Galingan, Barangay Mangkilam, Tagum City, Davao del Norte. Ang suspect na kilalang si alias Harvey, 40 anyos, binata at nakatira sa nabanggit na lugar. Pinusasang kagad si alias Harvey matapos nabilan ng 3 pakiti sa hininalang shabu sa nagpanggap na pusher buyer gamit ang bypass money. Sa pagrikisa ng kapulisan, nakuhaan pa rin isang malaking pakiti sa hinalang shabu ang suspect. Sa kabuuhan, 65 grams na iligal na droga ang nakumpiska ng kapulisan mula sa suspect na may street value na 442,000 pesos. Nasa kustudiya na ngayon ng Tagum Police Station ang suspect na naharap sa kaso paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, John Soter. Ay buntag sa atong mating paminaw diyan sa Mati. Ay, kumusta na ho yung mga taga-Jensan, ha? Tutok lamang ho kayo at mamaya ho may mga balita ho tayo para ho sa inyo, ha? Samantala para naman ho sa mga kababayan nating pabalik ng Pilipinas, kayo ho nang pakiusap ho ng mga taga-Quezon, huwag na ho kayong bibili ng imported na tsokolate. Masarap ho yung gawang lokal. Yung tangerine chocolate, gawang lokal but taste and looks global. Kung nyo pong matatandaan, si Dr. Helen Tan nga po ay naghakot ng mga planting material ng kakao galing Davao para maitanim po sa ilalim ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, hindi na lamang ho sila maasa sa copra, kundi sa mga high value crops na katulad po ng tangerine chocolate. May mahigit 10 variants po yan na mga raw material na ginamit din po ay galing din sa ani ng mga magsasaka. Kaya pagka binigyan ho talaga natin ng suporta ang mga magsasaka, mas gaganahan ho sila na mag-produce ng mas marami pa. Ayan ha. Available po ang tangerine chocolate sa 0919-095-5935. O dyan ho order yung mga suki nating mga balikbayan ha. O dili kaya i-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Nandyan din ho yung listahan ng pong mga mahigit 10 variants ano ha, ng tangerine chocolate. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang ating kapwa Pilipino. Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Sabi nga ni Dr. Helen Tan, ang tangerine chocolate ay gawang lokal but
Taste and Looks Global. Magandang umaga, Pilipinas! Tatlong lalaki na nagpapat session, dalawa nakatakbo, pero may isang naresto sa Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Comilang, Aris 37. Danny, good morning. Isang sumbong ang natanggap ng Bagak PNP hinggil sa nagaganap na session sa isang tolda sa Barangay Banawang, Bagak, Bataan. Agad na inatasan ni Deputy Police Captain Jose Bungasngas ang kanyang mga kasamang pulis upang kumpirmahin ang nasabing natanggap na sumbong. Dalawang lalaki ang agad na mabilis na nakitang nagtatakbo palayo sa lugar. Subalit ang isa sa mga ito na naiwan ay naaktuhang pang sumisinghot ng shabu na agad ding itong inaresto. Kinilalang nadakip na suspect na si alias Romeo, 54 anyos, residente ng Barangay Atilano, Ricardo, Bagak, na kumpiska sa nadakip ang 2 sesyon ng shabu na nasa 1.7 gramo na nagkakalaga ito sa 11,560 pesos, improvised tuter, aluminum foil na may nakakapit pang sinisinghot na droga. Ang suspect matapos ipabatid sa kanya ang kanyang mga karapatan, dinala ito sa Bagak PNP Station at ikinulong at hinenda na ang kasong isasampa dito na paglabag sa Republic Act 9165. Danny Comilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny Comilang. May kaabak kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Oy, nakaalis na ng Pilipinas ang dismiss mayor ng Bamban, Tarlac na si Alice Goo. Yan po naman ang kinumpirma ng Bureau of Immigration Commissioner na si Norman Tansinco matapos na tumanggap na report na wala na nga sa bansa si Goo matapos ang iligal na pagtungo nito sa Malaysia noong July 21. Wala Malaysia, lumipad ito patungong Singapore kasama ang kanyang mga kapatid na sina Sheila Lial at Wesley Lial Goo. Ayon kay Tansinco, bagamat nasa listahan ng Immigration Lookout Bulletin ang pangalan ni Goo, hindi nakarecord sa centralized database ng ahensya ang kanyang departure. Hinala ng mga otoridad, nakalipad patungo sa ibang bansa si Goo sakay ng chartered flight. Ayun. Last week pa ho natin hinahanap sana si Ma'am Dana Sandoval para kumpirmahin nga po yung report na yon bago pa man ito siwalat ni Senator Risa Ontiveros kahapon. Isa naman si Senator Bongo sa mga sumaksi at nagawad ng Senate Medal of Excellence, cash incentives at pagkilala sa mga Pilipino Olympian na sumabak sa 2024 Paris Olympics. Ayon kay Senator Go bilang chairperson ng Senate Committee on Sports, tunay nakahanga-hanga ang dedikasyon at pagsusumikap ng mga atleta sa iba't ibang sports categories. Anya nakaka-proud ang tagumpay na nakamit ng mga ito, makasaysayan at nagsisilbing inspirasyon sa iba pang maraming atleta. Naniniwala din si Senator Go na unti-unti nang nagbumunga ang mga pinagpapaguran at pagsasakripisyo ng mga Pilipinong atleta sa iba't ibang larangan ng sports. Uy, di ba meron nga dito na ibida ho natin sa inyo ng mga nakaraang programa natin, yung National Center for Sports na nandyan sa Clark, ano ha? At yan po nagtitrain ngayon ng mga nasa 200 atleta na isasabak natin sa iba't ibang mga international at local competitions. Kasabay nito, hinimok naman ng senador ang lahat na suportahan ang mga atletang Pilipino habang pinagsusumikap ang mapalawak pang sports program ng bansa para mabigyan ng oportunidad ang mga kabataan. Formal na ibinigay ng Manila City Government sa pangunguna ni Mayor Hani Lacuna ang 2 milyong pisong cash incentive para naman kay double Olympic gold medalist Carlos Yulo. Ito'y bilang gantimpala ng lokal na pamahalaan ng Maynila sa tagumpay at karangalang dinala ni Kaloy, hindi lamang para sa lungsod kundi para sa buong bansa. Kasabay ito ng Heroes Welcome na isinagawa kay Yulo bilang isang Manilenyo at pagmirma ni na Mayor Lacuna Pangan at Vice Mayor Yulcer Nieto sa isang resolusyon kung saan idinideklara ang Agosto 4 ng bawat taon bilang araw ni Carlos Yulo sa lungsod ng Maynila. Magandang umaga, Pilipinas! BARM Chief Minister Ibrahim pangungunahan naman o pinangunahan ng Tabang Bangsamoro Convergence Program sa MILF Camp Bilal sa Munay, Lanao del Norte. Detalye ng balita mula kay Jun Dimakutang RS19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum assalam, Kuya Angel.
Nakadama ng pagiging high moral ang MILF community sa Camp Bilal, isa sa mga nasa kabihasnan at malaking kampo ng MILF na matatagpuan sa malawak na lupain na Barangay Tamparan, Munay, Lanao del Norte, na isa rin sa mga tinututukan ng priority projects at mga programang pang-infrastruktura na kabahagi ng transformation program ng OPAPRO at ang BARM. Makaraang personal nga itong bisitahin ni BARM Chief Minister Ahod Alhaj Murad Ibrahim kasama ang buong team ng Tabang Bangsamoro Convergence Program. Mismong si MP Abdullah Commander Bravo Makapaar ang sumalubong sa entourage ng punong ministro at nagbigay parangal. Sa pagkakataong ito, personal na naiparating sa punong ministro ang lahat ng mga kinakailangang developments para sa Camp Bilal at sa pamamagitan ng partnership ng Tabang Bangsamoro Convergence sa lahat ng ministries, mga opisina at mga ahensya sa ilalim ng Bangsamoro Region. Labis ang pasasalamat ang MILF na agarang maaksyonan ang kanilang mga hinaing sa lugar. Sa naturang aktibidad, inanunsyo rin ng Pangulong Ministro na matapos manong maipasa ang Bangsamoro Organic Law, bumaba umano ang poverty incidence rate sa Bangsamoro Region mula sa 52.9% noong 2018 sa taong 2023 nasa 23.5% na lamang umano ang level ng naitalang kahirapan sa Bangsamoro Region. Kaya mula ngayon, ayon kay Ibrahim, hindi namano napapabilang sa poorest regions ng bansa ang Bangsamoro Region na umano'y nasa makabagong pamamahala sa ilalim ng moral governance. Sa pahayag naman mula kay Deputy Senior Minister and Project Tabang Manager Abdullah Dong Kusain, nasa 100% na maibibigay nila ang mga pangakong pagbabago para sa Camp Bilal. Mula sa Mindanao, RH19, June Dimakutak, nag-uulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Sukran June, 33 na makalipas ang alas 4 ng umaga. And congratulations nga pala sa probinsya ng North Cotabato. Ha? Galing. Kahapon po o kagabi, ginanap po yung talent event ng Search for Miss North Cotabato. Ayan, ha? World class ang dating. Parang talagang pinaghandaan ni Governor Lala Mendoza ang mga iba't ibang national pageant, ano, ha? Para yung mga mananalo dito talagang ready na lumaban para sa mutya ng Pilipinas at Miss Universe Beauty Pageant. Ayan, ha? Yan po ay mga kinatawan ng iba't ibang mga bayan dyan po sa lalawigan ng North Cotabato. Talent competition lamang po yung nangyari kagabi at syempre yung ibang mga bahagi po ng kompetisyon mangyayari pa lamang. Ayan, na. Kaya nakaka-proud, ha? Yung inireding programa talagang pang international competition. Yan po ay nangyari diyan po sa provincial capital sa lalawigan ng North Cotabato sa lungsod po ng Kidapawan. Congratulations kay Governor Lala Mendoza. Maganda umaga, Pilipinas! Ito naman, ang ating mahiwagang tunog ng ngayon, hanggang ngayon hindi pa mahulaan. 4,000 na! 4,000 na ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog! Mahiwagang tunog! Ayan. Basta ano ho yan? E-bike ho yan. Anong ginawa doon sa e-bike at anong bahagi ng e-bike yan, yan huhulaan nyo. Basta sa e-bike yan. Pakinggan nyo kung ano yung ginagawa. Saka kayo sumagot. Ha? Ang inyong sagot, ipapatalo po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ang pagte-text empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. At kung kayo po isasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan, para mapabilang yung inyong entries. Ayan, ha? At pagkatapos ho ninyong gumamit ng e-bike, o magpasyal gamit ang inyong e-bike, huwag kalimutan mag-shower gamit ang Shield Bath Soap. Maganda umaga, Pilipinas! Batiin ko na rin muna yung ating mga suki dyan po sa Estados Unidos. Ang ating mga suki dyan po sa Hayward, California, at sa Las Vegas, Nevada na araw-araw nakatutok sa atin. Ganyan din sa mga taga-Canada. Ay, magandang umaga din sa mga suki natin sa New York City. Magandang umaga din po sa Midnight Singers. Sina Tita Cora, Sir Manny, Sir Art, si Ma'am Linda, si Tita Loy, at saka si Junior Bao. Magandang umaga po sa inyo. Ay, para naman sa mga lesbo, makinig kayo mabuti, ha?
Bawal na muli ang pagkakaroon o paglalagay ng visible tattoo o madaling makita sa parte ng katawan sa lahat ng mga pulis. Ayon sa spokesperson ng Philippine National Police, si Police Colonel Jean Pajardo, inalis ng moratorium sa naturang kautusan matapos itong masusing pag-aralan kaya tuloy na muli ang implementasyon. Dahil dito binibigyan ng 3 buwan ang mga aktibong pulis na may mga tato upang ito'y burahin at ang sino mang hindi susunod ay maharap sa kasong administratibo. Ang mga pulis naman na may tato pero hindi madaling makita, kailangan gumawa ng affidavit at hindi na ito pinahintulutan pang magdagdag ng tato sa anumang parte ng kanilang katawan, visible man o naitatago ng police uniform. Kabilang sa mga tato na kailangang ipabura ay yung mga extremist, ethically or religiously discriminatory, offensive na tato, indecent, racist at sexist tato. Teka, sino magsasabi na yun ay racist? Sino magsasabi na yun ay sexy? Paglilinaw naman ng Philippine National Police, hindi sakop ng bagong patakaran ang aesthetic na tato tulad ng kilay. Ayon! Kasi kala ko pati kilay. Paano na lang si kuya? Ayan ha. Pwede rin daw yung eyeliner at saka yung lip tattoo. Meron palang lip tattoo. Oh. Sa ilalim ng Memorandum Circular 2024-023 na inoprobahan itong March 2024, pinatatanggal na ang lahat ng visible na tato sa mga pulis. Ayan, pero exempted nga daw po ang kilay. Kasi marami naman kasi mga pulis ngayon, hindi lang mga lady cop, pati mga lalaki na gumagamit na rin ng tato na kilay. Maganda umaga, Pilipinas! Sa mga maldita dyan huwag nyo na ipagpilitan. Tanggalin nyo na yung mga tattoo nyo na discriminatory. Inamo naman ni Manila 6th District Representative Benvenido Benny Abante si Senator Ronald Bato de la Rosa na dumalo sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara de Representantes upang bigyan linaw ang kanya naging papel sa war on drugs ng Administrasyon Duterte kung saan libo-libo ang sinasabing napaslang. Ginawa ni Abante ang chair ng House Committee on Human Rights o chair ng Quad Committee ang hamon matapos sabihin ni Senator Bato na nire-rehearse lamang ang issue at tinawag pa nitong broken record ang investigasyon. Si De La Rosa po kasi nagsilbing hepe ng Philippine National Police nang ipatupad ang war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagresulta sa pagkamatay ng libo-libong mahihirap kabilang na yung mga pinagbibintangang adik at mga pusher. Pero sabi ni Abante, paulit-ulit na iniimbita ng kanyang komite si De La Rosa para bigyan ito ng pagkakataon at due process na marinig ang kanyang panig pero hindi naman ito dumadalo. Dapat naman daw kumbinsihin ni Vice President Sara Duterte ang kanyang asawa na si Attorney Manasseh Mans Carpio at kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte na humarap sa investigasyon. Ilahad ang katotohanan kaugnay ng mga alegasyon na sila ay merong kinalaman sa shabu importation. Ito ang payo ni na House Deputy Minority Leader Judas Sidre at House Assistant Majority Leader Jill Bungalon kay Vice President Sara na dapat yung manong itigil na ang tangkang paglihi sa issue. Naging pagdinig noong nakaraang Biyernes ng Quad Committee, inilahad ng dating Bureau of Customs Intelligence Officer na si Jimmy Guban na dawit ang anak ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Pulong, yan din ang manugang na si Mans, dating Economic Advisor na si Michael Yang sa tangkang pagpupuslit ng bilyong pisong halaga ng shabu na itinago sa isang magnetic lifter sa Manila International Container Port noong 2018. Pero sabi naman ni binasag naman ni Bungalo ang pahayag ni Vice President Duterte na questionable ang timing ng alegasyon sa kanyang pamilya dahil isa muna itong political harassment. Ayan. Asa na nga pala sagot ni Ivan? May sagot na si Attorney Mans Carpio ilabas natin mamaya may naging pahayag na rin po tugon dito si Attorney Mans Carpio. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, tumaas naman ang 32.32% ang gross gaming revenue ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa second quarter ng taon. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Altenco, sumipa ang GGR sa 89.23 billion pesos. Mas mataas ito ng 32% kesa sa 67.43 billion pesos sa katulad na panahon noong 2023. Mas mataas din ito ng 9.21% kumpara sa 81.7 billion pesos na naitala noong first quarter.
sector. Sinabi pa ni Tenko na dahil ito sa electronic games o e-game sector kung saan lumaki ang top line nito ng higit sa 6 na beses na isa ding bagong record high. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, pelikulang Hello Love Again ni Catherine Bernardo at Alden Richards inaasahang tatabo sa taquilla. Detalye ng balita mula kay Morley Alinio. Morley! Gising ng showbiz, rampa na Pilipinas. Matapos kumita, tumabo pilahan sa takilya ang pelikulang Unhappy for You ng baliktambalang Josh Garcia at Julia Barreto ay eto na. Inaasahan naman na mas magiging bongga ang magiging resulta ng pelikulang Muling Pagsasamahan ni Alden Richards at Catherine Bernardo na kung saan ay ginagawa ito ngayon sa Canada. Usap-usapan kasi sa kauna-unahang pagkakataon. Ngayon lang August kumita ang isang pelikula na hindi nag-flop na tulad sa iba. At ito nga yung Unhappy for You na dahil baliktambalan ni Josh Garcia at nitong si Julia Barreto ay marami ang na-miss sa kanila. Na-miss sila ng kanilang mga fans bukod pa sa maganda ang pagkakagawa ng kwento ng nasabing pelikula. Kaya kaabang-abang muli ang pagsasama naman ni Alden Richards at Catherine Bernardo matapos kumita ng bilyones ang una nilang pelikulang Hello, Love, Goodbye at ngayon naman nga ay ang Hello, Love Again. Iyan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga po sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan. Magandang umaga, Pilipinas! Si Kate Estabilio ng Bantay Bigas, kasama na natin. Ma'am Kati, magandang umaga po sa inyo. Ay, magandang umaga sa iyo, Kong Angel. Magandang umaga sa lahat na nakikinig at syempre laging sumusubaybay dito sa inyong programa. Ay, Ma'am Kati, hindi naman pala kasamang bigas ang basic need eh. Hindi nga kayo kasama sa listahan ng NEDA eh. Ang kasama sa listahan ng NEDA, kape, noodles, pandesal, at saka ano yung isa pa? Itlog. Wala nang bigas. Para magkasya yung 64 pesos. Akala kasi ni NEDA Secretary Arsenio Balasiacan ay yung 29 pesos ni BBM ay nasa palengke na. Kaya ganun niya kababa yung inilagay doon sa food basket. Kaya tuloy, kailangan natin talagang kondenahin dahil ang layo-layo, ang hindi talaga lapat sa lupa yung budget at mukhang nais nilang itago, Kong Angel, yung malaking naghihirap sa ating bansa. Ang 1 kilong bigas, Ma'am Kati, ilang beses kakainin yan ng isang household na may 5 miyembro? Ay, actually, yung 5 membro na in-interview namin na isang pamilya as Kong Angel ay yung 1.5 kilo. Ibig sabihin, ang sabi nila ay yung 90 pesos na yun dahil yung 60 pesos per kilo ang binibili nila dahil wow, sosyal hindi talaga sosyal naman! Kita. Naman, ang mahal naman ng bigas nila. Ma'am Kati, ang mahal ng bigas nila, 60 pesos, hindi ako papayag yan ha. Ay, meron pang mas malala doon, Kong Angel, doon sa Cagayan de Oro na isang interview, pumasok sa interview ko ay 67 pesos per kilo na. Weh, kaya ang mahal naman. Kaya kailangan nila, totoo yun, Kong Angel, binanggit sa ongoing na interview ko. At yun mismo yung sa isang palengke. So talagang yung pangako na magiging 29 pesos, yung pangako na rice for all na 45 pesos, wala sa palengke. Nananatiling mataas, 54 pesos yung pinakamababa na nakikita natin sa mga palengke na malalaki. Kaya parang palabas lang yung mga binanggit ng gobyerno sa pangunguna ng Department of Agriculture. Siyempre si BBM na meron maayos yung presyohan, meron tayong rice for all, at higit sa lahat, siyempre, muli natin kinokondena si Secretary ng NEDA na yung pagbaba ng taripa mula dun sa 35%, ginawa niyang 15%.
yung inilabas na executive order ni BBM para mapababa yung presyo ng bigas sa palengke, nananatiling wala. Pangako nila August ay meron ng mababang presyo ng bigas dahil dun sa executive order number 62 na 15% na lang yung taripa sa imported na bigas. So wala tayong makikita nun. Ma'am Cathy, magkano ngayon ang average na presyo ng bigas? Wag yun doon sa baka naman ho kayo, baka yung 62 pesos na sinasabi nyo sa Cagayan de Oro, baka naman high-end masyado yun. 7 yun, Kung Angel, hindi siya 62. Pero syempre, kahit paano premium. Premium? O sige, yung average na presyo. Average yung presyohan ng bigas, wala naman 50 52. O ganun? Oo. Pumunta sa palengke, yun ang makikita mo. Kaya mataas. Wala. Yung inaasahan nila na pagbaba mula dun sa Executive Order number 62, wala tayong nakikita. Kaya nga lagi natin binabanggit kong Angel na talagang dapat ang gobyerno ay lutasin niya yung ating napakataas na presyo ng bigas sa pamamagitan ng pagpapalakas pa rin sa ating lokal na produksyon. Tumingin ka lang sa labas ka ng Maynila, may mga agricultural lands lang makikita mo. Pero maraming tiwangwang na agricultural lands dahil dun sa up for conversion at higit sa lahat tulong ng dapat ng gobyerno sa ating mga magsasaka. Ma'am Cathy, bakit ayaw niyong i-push naman sa Bantay Bigas yung mix ng rice at corn? 'Di ba? Para medyo mas healthy. Di ba? Mas healthy nga kasi yung white corn kong Angel ay maganda sa mga may sakit na diabetes. Correct. Pero kailangan natin i-orient yung ating mga kababayan dahil hindi talaga sanay sa mais. Maraming mga lugar naman talaga na kumakain pa rin ng mais. Pero mismo ulit sa Mindanao, tumataas na rin yung white corn. Oo nga, sa bagay. Kasi nga daw, Mindanao lang palang nagpo-produce talaga. No, ha? Ang Visayas, bumibili din sa Mindanao. Ang Luzon, September pa daw ang anihan. Kaya sabi ng grupo ho ng mga nagpo-produce ng Pilmais, baka mga September, kahit paano, magkakaroon tayo ng corn grits. Kaya lang, nasa ganung presyo din. Nasa mga 40, 49 din per kilo. Ano, ha? Mas mababa ng konti. Pero tumataas nga yung demand. So, totoo yan, Kong Angel. Eto. Binangonan Rizal, 54 pesos daw. Totoo. O binangonan na yan, Sir Angel, malapit sa mga rice miller, mga ganyan. Pero yung mga, di ba binabanggit ng NIA na meron sila yung 29 pesos per kilo na ibinebenta sa Kadiwa ngayon, ay yan yung nagkaroon sila ng contract growing ng 40,000 hectares. Wala pa. Yun yung binabanggit na 49 pesos, na ibebenta ng 49 pesos. Pero kung kaya yun ng iniya, bakit hindi nila kayang gawin dun sa 3.7 million na 3.5 million na natin, mga rice, land rice natin o yung matatamnan ng palay, no? 3.5 million, lampas-lampas sa ating pangangailangan kung yung ginawa nila sa NIA, gagawin nila dun sa buong palayan na tinatamnan natin. Ayan, meron naman daw 45, Ma'am Cathy, may 45 pesos per kilo na bigas. Kaya lang, parang binlid. yan kung Angel yung durug-durug. Kaya nga, yung ordinaryong mamimili natin ay pupunta na lang daw sila kahit walang ulam dun sa 60 pesos. Dahil kahit papano ay may lasa at masarap nguyain, malambot. So, ang sinasabi nyo, yung 5 miyembro sa isang pamilya, isa't kalahati ang nakukonsumo. Tipid na daw yun kung Angel. Okay. Yung 1.5 kilo sa isang araw. Sa 5 miyembro? Oo. So kung 60, 90 pesos na nga naman yun, hindi talaga kasya 64. Oo, malayo. Wala sa hugot talaga yung ginawa. Diba, di nagdedebatehan na rin nila. Yung talagang kinonde na yung datos ni Secretary Balisacan, no? Sabi nga namin, namumuro na yan si Secretary Balisacan sa mga magsasaka Dahil dun sa ibinaba niyang tariff ng mula 35 hanggang 15%, tiyak babaha yung imported na bigas muli sa ating bansa, malulugi yung ating mga magsasaka, at higit sa lahat ay wala naman tayong makikitang mababang presyo ng bigas sa palengke dahil monopolize yung pricing nito. Kung sino yung may hawak ng produkto, talaga naman siya yung magpepresyo. At nangyari yan mula nung naisabatas yung RA 11203. Wala tayong nakitang pangakong 25 pesos per kilo. Okay. Ma'am Cathy, thank you ha. Thank you for joining us. So ang average ngayon nasa mga 52.
Yung pinakamura. Okay, sige. Thank you. Angel. Maraming salamat. Maraming salamat. Magandang umaga po si Miss Cathy Astabilio ng Bantay Bigas. O nga naman, the only way para talaga magkaroon tayo ng food security, pataasin ho natin yung produksyon ng white corn, at i-push ho natin yung mix. Dahil unang-una, mas healthy po ito, mas matagal mas matagal na ma-convert into sugar, kaya maganda ho ito para sa mga diabetic. Pangalawa, di ba meron na tayong yellow corn? Wala yung golden rice hanggang ngayon, ang dami pang mga tumututol. I-mix natin ng yellow corn. Diba? Mindset ko kasi pang mahirap ho yung corn. Pero actually, hindi ho. Kung gusto nating mas maging malusog tayo kontra diabetes, magandang kumain po, haluan po ng corn ang atin pong rice. Ako gusto ko nga pure corn. Kaya lang wala ho tayong mabili ngayon dito nga po sa Luzon. Dahil nga po sabi ho ng mga kaibigan natin dyan sa Los Baños, September pa ho yung anihan. Sa totoo lang kasi, one day, one eat na ako. One day, one eat na lang. Pinagsahalo ko na yung breakfast at saka tanghalian. Kasi sinabihan ako ng doktor, magbawas kang, taba-taba mo na. Pinalitan ko nga yung doktor. Sa totoo lang, hindi ho talaga ng problema natin sa obesity. Hindi ko itinatanggi. Overweight ho ako, kaya nga ho, problemado yung pa ako. Maganda umaga, Pilipinas! Ayan. Anyway, ang problema ho talaga natin sa Pilipinas, kulang na ho yung mataniman natin ng palay. Mataas ang production ho ng mga magsasaka ho natin. Kaya lang, kulang ho sa inputs, kaya marami na rin ho hindi ginaganahang magtanim. Pangalawa, lumiit po talaga yung bilang ng ating sakahan. Kaya maganda yung ginagawang hakbang ngayon na paramihan po yung mga irrigated area para mas madagdagan din po yung hectarage na tataniman po natin ng palay. Tumitindi. Pero isa ho talaga sa pinakamagandang strategy, ibalik ho natin yung rice and corn mix. Jail officer na umawat naman sa lalaking nang gugulo sa San Fabian, Pangasinan. Nasaksak, sugatan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo. RS38, Masantos, Yakbasani, Chikamin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan, Freddy. Nagtamo ng saksak sa kanang bahagi ng kanyang katawan ang jail officer na umaawat lamang sa lalaking nanggugulo sa bayan ng San Fabian. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Michael Datuin, kinilala ang biktima na si J.O.1 Monsor Makashib, 30 anyos, nakatalaga sa Agoo District Jail sa Agoo, La Union at residente ng Baguio City. Nabatid na bumisita lamang ang biktima sa kanyang mga kamag-anakan sa Barangay Tempragilig, San Fabian, kung saan ay nagkaroon ng inuman hanggang sa nagwala ang suspect na si Gerald Martinez, 23 anyos, presidente ng nasabing lugar at mainitan itong nakikipagtalo sa kanyang bayaw. Nilapitan ng biktima ang suspect para ito'y payapain. Subalit ikinagalit ito ng suspect at bigla na lamang inunda ng saksak sa kanang bahagi ng katawan ng biktima gamit ang isang kitchen knife saka mabilis itong tumakas. Nadalagad sa paggamutan ng biktima habang nagpapatuloy pang hot pursuit operation ng PNP laban sa suspect. Ito si Freddy Pajardo, RS38, guulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. 54 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Sabi ho ng mga dalubhasa, kay madaling araw, kay tanghali, kay gabi po pwede ho tayong uminom ng Ultabayo. Hindi tayo mag-take ng Ultabayo. Pero pinakamaganda, 2 kapsula bago ho tayo matulog. Ano nga ba ang Ultabayo? Ang Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial po sa Japan. Hindi po kwentong kutsero o mga kwento-kwento lamang, mga testimony. Talagang clinical trial. At ang bawat kapsula po ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya pagpasok po ng postbiotic sa ating katawan, ina-activate po nito yung commander ng immune system ng ating katawan, yung plasmacytoid dendritic cell. At yan po ang responsable sa pagtataboy ng mga toxins sa ating katawan habang tayo po'y natutulog. Nakatutulong po ito para magkaroon tayo ng magandang tulog, magkaroon ng sapat na lakas sa kinabukasan. Ayan, para ho sa mga concerns ho ninyo, may mga katanungan pa ho kayo tungkol ho sa benepisyo ng Ultabayo, mag-text po kayo sa 0917-110-6580. Ulitin natin, 0917-110-6580.
Available po ang Ultamayo sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang na galing po yan sa Teoxys Health Ventures. Pero available din po yan sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Sa panahon na matinding problema natin sa stress, pagod at puyat, meron ho tayong kasangga ang Ultamayo. Pero ang mahalagang paalala, ang Ultamayo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! 4 na minuto lamang bago po mag-alas 5 ng umaga, mahigit pisong taas presyo naman sa petrolyo ngayong araw. Sa anunsyo ng mga oil company, piso ang dagdag sa singil ng bawat litro ng gasolina at kerosene. 1.20 naman ang price hike sa bawat litro ng diesel. Epektibo ang oil price hike alas 6 ng umaga. May 1 oras pa ho kayo para magpakarga. Mamaya, bunso dito ng panibagong paggalaw ng halaga ng petrolyo. Umabot ng 8 pesos and 5 centavos na ang year-to-date net increase para po naman sa gasolina. Para po sa diesel, ang year-to-date na pagtaas ay umabot na ng 5.95 per liter at 2 pesos and 15 centavos naman per liter ang year-to-date na increase para sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang panibagong paggalaw ng produktong petrolyo ang bunsod na rin ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Magandang umaga, Pilipinas! Pinagpatuloy naman ni Senator Bongo, ang chair ng Senate Committee on Health, ang pagdinig sa paggamit ng PhilHealth ng kanilang pondo kasabay ng panawagan na palawakin ang mga benepisyo sa pangangailangan o pangangalagang pangkalusugan at ibaba ang kontribusyon ng mga miyembro. Ito ay sa harap ng report na may 90 billion pesos na excess fund ng PhilHealth na ililipat sa National Treasury para pondohan ang ilang program projects ng gobyerno. Bukod pa ito sa 500 billion pesos reserve fund ng PhilHealth. Ayon kay Senator Bongo bilang chair ng komite, hindi katanggap-tanggap ang sobrang pondo ng PhilHealth na hindi nagagamit, pero napakaraming Pilipino pa rin ang naghihingalo at hindi makapagpagamot dahil walang pambayad sa ospital. Sa PhilHealth, kung bakit ang mga pasyente natin, pag na-admit sila sa ospital, pag na-admit sila 800,000, ang nababawas ng PhilHealth 30,000. Saan sila pupunta para dito sa 770,000? Bakit hindi nyo gamitin yung pondo, yung reserve fund, sa mga mahihirap para hindi mawalis yung pondo ninyo? So yun ang mga katanungan natin at sabi ni President Ledesma, nire-recommenda niya yung ibababa yung premium. Nirekomenda naman niya. Kasi pinaghirapan natin yung kinocontribute natin. Alam mo, bawat sentimo, bawat piso ng mga mahirap nating kababayang Pilipino. Oo nga naman. Tapos ngayon hihirit sila ng panibagong mas mataas na subsidy para sa PhilHealth. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, para po sa ating mga kababayan gusto hong mag-invest lalong-lalo na dyan po sa may Central Luzon. Nandyan po yung pinakamurang ready for occupancy unit ng housing industry ngayon. With easiest term, 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. Ito po yung mga proyekto ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon. Yung Severa Mabalacat, Severa Bacolor at saka Samira at saka yung Severa Prestige. 20,000 pesos all-in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. At ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Malapit lamang po ito sa Clark Economic Zone at Clark International Airport. At ang kagandahan po nito, nasa loob po mismo ng township. Ang mga amenities gaya po ng eskwelahan, palengke, simbahan, pati munisipyo. At mga department store, nandun na ho mismo sa loob po ng township kaya hindi ka na kinakailangan pang lumayo. Kaya kung gusto mo kalidad na pamumuhay, subukan po ang mga proyekto ng Westchester Realty. Napakagandang investment opportunity. Ano ha? At kung ngayon ho kayo makikipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o 0947-434-5555 para po magpa-reserve, may chance pa ho kayong manalo ng bagong kotse. Bago ng kotse mo, bago pa ang bahay mo. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ang GMA7 naglabas ng statement kaugnay ng rape na inireklamo ng singer na si Gerald Santos. Usong-usong ngayon ang mga reklamuhang ganito. Ano ha? Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning.
Mainit pa rin pinag-uusapan ng isyong sexual harassment na kung saan ay nasa gitna ng usaping ito ay ang GMA7 Network. Ang mga nagtatrabaho sa naturang istasyon at artist nila ang involved kaya naglabas ng statement ang GMA7 kaugnay sa isyong ito. Bukod kasi sa kaso ni Sandro Mulak ay nabuhay ang isyong rape di umano sa singer na si Gerald Santos noong 2005. Taong 2010 lamang siya nagsampa ng reklamo laban sa musical director na gumawa rin umano itong kahalayan sa kanya. At kaagad namang inaksyonan ng Kapuso Network. Ayon sa official statement ng GMA7, hindi raw nila kinukonsinti ang anumang uri ng pang-aabuso sa mga artista, personalidad, empleyado, independent contractors at iba pang mga stakeholders nila. Kaya nung natanggap daw nila ang reklamo ni Gerald Santos ay kaagad naman daw nila itong inaksyonan. Bahagi ng statement na inilabas ng GMA7, agad nagsagawa ng investigasyon at matapos nito ay agaran ding ipinatupad ng network ang nararapat na parusa sa inakusahan. Tinerminate ng GMA ang kontrata ng inakusahan at hindi na rin siya muling kinuha o binigyan ng trabaho pagkatapos nito. End of quote. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Gorgie, at maraming salamat din po sa mga suki natin dyan sa Hong Kong. Sa mga magandang umaga po sa mga OFW natin dyan po sa Hong Kong, sa lahat po ng panig ng mundo, lalo-lalo na dyan po sa Taiwan, dyan po sa Middle East, sa lahat ng ating mga seafarers. Thank you sa inyo pong mga sakripisyo. Kaya lang, tumaas na naman ang dolyar against the peso. Magkano ngayon, Ivan? 57? 56 na yan last week, 57 na naman. Tumataas. Siyempre, masaya yung ating mga OFW, lalong-lalo yung kanyang mga kamag-anakan dito po sa Pilipinas dahil po sa magandang ambag na yan sa ekonomiya ng kanilang mga mahal sa buhay. Maganda umaga, Pilipinas! Si Commissioner Tansinco nagpaliwanag, paglabas ni Alice Goo, hindi dumaan sa Bureau of Immigration. Detalye na balita mula kay Boy Gonzalez, RH29. Boy, good morning. Ayon kay Tansinco, Kuya Angel, may mga tauhan ng Bureau of Immigration sa lahat ng regular international port at entry at exit gaya ng international airport at seaport. Ngunit ang mga informal exit point ay pinangangasiwaan at sinusubaybayan ng ibang aviation o maritime agencies. Hanggang ngayon, wala pa rin anya siyang natatanggap na turnover report mula sa ibang ahensya na nagpapatakbo ng maritime borders kaugnay sa paglabas ng bansa ni Guo. Iginit ni Tansinco na ang pagkansela na lang sa Philippine travel document ni Guo ang tanging pag-asa upang madaling mahabol si Guo at mabilis ang pagpapauwi kay Guo sa Pilipinas. Sa intelligence report na nakalap ng BI sa kanyang counterpart sa ibang bansa, sinabi ng komisyon na gamit ni Guo ang tunay na pangalan na Guo Waping nang magbiyahe ito sa Malaysia noong July, nagtungo sa Singapore kasama mga kapatid na si Sheila Leal Guo at Wesley Leal Guo noong July 21 at ayon sa sa kanyang reliable source ay nag-travel na rin sa Indonesia. Nilinaw at ni Tansinco na bagamat nasa Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO Guo, ang paglabas niya ng Pilipinas ay hindi nakarecord sa system at sa centralized database ng Bureau. Ito si Boy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Maganda umaga, Pilipinas! Si Rhea Torres ng Pag-asa kasama na natin. Ma'am Rhea, mukhang may panibagong sama ng panahon na minomonitor po ang Pag-asa. Rhea? Yes po, good morning. Tama po kayo. Meron po tayong binabantayan na low pressure area po na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. As of 3 a.m., huli itong namataan sa layong 1,030 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Although sa ngayon po itong binabantayan na low pressure area, mababa po yung tsansa na ito ay magiging isang ganap na bagyo at may kalayuan po sa ating bansa kaya wala po tayong inaasahan na direktang epekto sa anumang bahagi po ng ating kapuluan. For today po, yung magiging lagay po ng panahon, so by possibility po na magiging mainit pa rin yung panahon lalo-lalo na pagdating ng tanghali at may mga posibilidad po ng mga localized thunderstorms pagdating naman po sa hapon o sa gabi sa buong bansa po yan. So ating mga kabayan po na
lalabas po ng kanilang mga tahanan, as much as possible po, magbaon pa rin po tayo ng payong in the event po na makakaranas po tayo ng mga biglaan o mga panandaliang buhos ng ulan. Mas madalas po yung nararanasan sa hapon o sa gabi. At inaasahan po natin sa mga susunod na araw ay patuloy pong maranasan yung mainit ng panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. May mga chance naman po ng mga biglaan o mga panandaliang buhos ng ulan dulot ng mga localized thunderstorms. At wala din po tayong gale warning sa ngayon, malayo pa rin makakapalaot ang ating mga kabayan, lalo-lalo na po yung may mga maliit na sakyang pandagat. Hello, Politas, mula dito sa Pag-asa. Rhea, Yes po. ang wind flow sa may bandang Tagaytay, kumusta? So yung wind flow po in terms of kung yung hangin ang pinag-uusapan po natin. Oo, kahapon. Around the lower levels po, yung malapit sa surface, nasa southeast po yung direksyon ng hangin sa ngayon. Although, base naman po, kung ipagbabase po natin sa statement po ng hindi po ganun kalakasan yung hangin. So, wala din po siyang masyadong, hindi siya masyadong kinakalat. Kumbaga kung ano man po yung air parcels na are mga particulates. Oo. Dyan po sa area po na yan. Kaya lang, yun nga din ang problema. Pagka hindi masyado kalakasan yung hangin, hindi rin siya naitataboy, you know? Yes po, tama po. Although pag ganyan po, mas nakakatulong po talaga yung pag-ulan. Unfortunately, wala po tayong naasahan na maghapon na mapag-ulan sa ngayon. Sige, check din namin mamaya sa P-Box kumusta yung buga ng asupre. Thank you, Ma'am Rhea. Maraming salamat din po. Magandang umaga. Rhea Torres mula po sa Pag-asa. Sa mga may lakad ngayong araw nito, huwag kalimutan, magbaon din po ng proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family alcohol. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian, ha? Yung family 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective po yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang baksik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komedrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman putik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Mabuti pang Caloocan, kabilis. Caloocan LGU binawi ng suspension ng klase sa naunang inanunsyo sa mga eskwelahan. Kaya may pasok ho ngayong araw. Para po sa Caloocan. Detalye na balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. Well, Angel, may buntag. Sa huling anunsyo ng Caloocan LGUs, may pasok na sa lahat ng sa eskwelahan ngayong araw. Ayon kay Mayor Along Malapitan, ito ay base sa rekomendasyon ng kanilang City Disaster Risk Reduction Management o CDRMT. Kaya back to regular class schedule na ngayong umaga ang mga batang Kangkalo. Ang kanila umanong na batayan ay matapos maitala ang Fair Air Quality Index sa lungsod ng Caloocan. Una na inanunsyo kahapon na walang pasok ngayong araw dahil nga sa volcanic smoke na naranasan, wala pa kahapon. Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Edwin Duque. Maganda umaga, Pilipinas! Posibleng pumalo naman sa record high na 500,000 units na mga sasakyan ang mabebenta ngayong taon. Sino may sabi sa inyo naghihirap ang Pilipinas? Record high nga ang bentahan ng kotse. Good luck sa traffic. Anong taas presyo ng gasolina? Kalahating milyon nga ng mga sasakyan na mabibenta ngayong taon. Ayon sa Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated o CAMPI, bunso nito nang naitatala nilang mataas na demand mula sa mga consumer at kasabay ng bagong lunsad na mga sasakyan. Nakatagdang isagawa ng CAMPI ang ikasyam na PIMS sa Oktubre 24 hanggang 27 sa World Trade Center, Manila para ipakita ang pinakabagong innovation sa automotive, cutting-edge na mga modelo ng sasakyan at groundbreaking concept cars. Ayon kay CAMPI President Romel Gutierrez, tumaas ng 10% ang kanilang benta sa unang hapa lamang ng taon kumpara sa kaparehong panahon noong 2023. Sa pinakauling datos ng pinagsamang benta ng CAMPI at mga Truck Manufacturers Association, tumaas din ng 10.9% o 265,610 units ang kanilang naibenta mula Enero lamang hanggang Hulyo ngayong taon. Kita nyo? Tumaas! Si Agriculture Undersecretary Isis Perez, kasama na ho natin. Yusek, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Kong Angel, at magandang umaga sa ating mga
technique. Oo. Number one, nagpapasalamat kami at binago nyo yung protocol na pwede nang magbenta. Pagka negative naman negative naman ho sa ASF, pwedeng ibenta. Kasi dati yung patakaran masyado talagang confiscatory. Wala namang sakit yung baboy, hindi mo pwedeng ibenta kapag nasa red zone. So ano magiging protocol ngayon? Ganito ko, Angel, ang mangyayari, nandun tayo sa process ngayon ng evaluating dahil request ito ng mga stakeholders at saka mga veterinaryo. Dahil nga ang rule niyan, pagka red, hindi pwedeng lumabas yung the red area. So ang protocol, kung sakasakaling malalagdaan, sapagkat siyempre ina-assess din natin, gusto natin mangyari, masigurado natin na hindi naman kumalat yung sakit. Una, kailangan merong sertifikasyon ng isang licensed veterinarian na yung hayop na yan ay walang sakit. Okay. So may signs. Pangalawa, kinakailangan may laboratory test. Teka muna, paano kung walang laboratory test sa isang taon? Hindi. Kailangan yung mismo mga hayop na ilalabas ay dapat tested. Ano yan? Dapat lahat o ano lang, random? May random. May random siya natin. Random lang. Okay. Kasi medyo may kamahalan din yung testing eh. Linawin ko lang kung Angel, hindi pa nalalagdan ito. Wala po. Kailan nalalagdan? Akala ko yan eh. Kasi ganito, ito yung nire-request ng ating mga stakeholders. Kaya nililinaw natin na ito yung nire-request ng mga stakeholders. Pero naintindihan natin, nakikita natin yung merito ng proposal na ito. Ang kailangan lamang, siguraduhin natin na wala namang magpapalusot. Okay. Kaya nung Sabado, nakipag-usap tayo sa stakeholders ng Region 4A, kasi sila yung talagang tinamaan. Batangas, Quezon, itong Laguna, at saka yung part ng Rizal. At sila mismo, yung mga provincial veterinarians nila, ang nag-request nito. Tapos sana, Yusek, sana standard na rin yung charge, halimbawa, barangay certificate. Kung minsan gagastos ka ng almost 500, mahigit 500 pa nga bago ka makapagpakatay ng baboy. Hindi, yun naman kasi within the area. Pwede na naman nilang kakain yun. Opo, pero ang taas ng singil ng mga permits eh. Hindi, wala kasi sa government facility naman, sa government testing site, halimbawa doon sa ating PCR test, ating laboratory, libre naman yun eh. Libre yun? Libre yun. Libre yun. Ang halaga lang, at saka tulong na rin ng pamahalaan ngayon, gusto ko rin ipaalam sa lahat na bukas 24/7 yung lahat ng diagnostic lab ng Bureau of Animal Industries at saka yung ating integrated laboratory. May nilagdaan si Secretary Kiko Laurel na bukas yan 24/7 at allowed mag-overtime yung mga tao. Teka muna. Pangalawa, yes. Attorney, lahat ba ng taon meron diagnostic? Wala, hindi lahat. Yun nga oo. Ang layo ng bibiyahiin pa ng iba eh. Wala tayong magagawa kasi hindi naman natin po pwede kung Angel na pabayaan na yung science, kasi virus ito eh. Yun nga eh. Baka moving forward, baka po pwede maging project ito ng mga kongresista, di ba? Na bawat taon, nasakop ng kanilang distrito, pagbuhusan naman ng pondo na magkaroon ng testing center? Unang-una, dalawa kasi yan. Hindi lang naman kasi yung laboratory test. Pag lumabas na yung ating test kit, pwede nyo din ang gamitin. Yun. Pangalawa, hindi kasi rin, PCR laboratory kasi yan eh. Hindi naman pwedeng lab lang na walang tao. Kaya talagang, in the meantime, titiisin muna natin ito talagang. Kung pwede lang natin papayagan natin, kaya lang, gusto rin naman natin ma-ensure na hindi naman kakalat yung sakit. Kaya it's a balancing act. Oo nga. Naintindihan namin. At least nga ngayon mabuti nga at pagtutuunan ito ng pansin. Sa tagal na nitong problema natin sa ASF, ngayon lang humiga nitong kagandang programa na pag nasa red zone at negative naman, wag nang isurrender sa gobyerno. Hayaan na itong mabenta. At saka siyempre, kung isusurrender at kakatayin at wala namang sakit,
Bakit naman natin sasayangin yung hayop? Lugi. Hindi lang yung kawawa naman ho yung mga magsasaka. Teka yung binabanggit ho ninyo na 5,000 pagkabiik. Tapos magkano nga pagka partner na medyo malaki? Ayun, medyo maganda rin ito. Magdaan na rin last week ito, si Secretary ng bagong compensation package. Okay. Alam mo yung tinatawag na fast break, yung niaalis yung hayop pagka merong halimbawa banta ng sakit dahil gustong itakas. Ngayon, maiiwasan na natin yan. Dapat kasi, kung halimbawa may sakit yung hayop, i-report nila. Pag ni-report nila kasi at mga biik yan, babayaran ng government yan, i-compensate. Up to 20 pieces nga lamang. 20 pieces? 20 pieces. Kasi ang ating nababoy, kasi ang ating pinoprotektahan dito, yung mga smallholders. Oo. Hindi, okay na ho yun. Kahit na 20 pieces, 10 pieces nga lang dati, 4,000 lang. Ito, tumaas na nga. Tapos isang biik, 4,000. Ngayon, kung ito ay yung pinatawag natin palakihin o growers o partner, ayun ay binabayaran ng 8,000. 8,000. At kung halimbawa naman yung mas malaki, yung mga inahin, saka bulugan, ayun na may 12,000. Okay. Regardless kung ikaw ay rehistrado o naka-insure sa crop insurance? Kasi yung sinasabi nung iba sa mga... Kung nasa crop insurance ka, hindi kayo mabayaran kasi ang babayad sa'yo yung crop insurance. Kung hindi... Pero kung hindi, yun, ang gobyerno ang magbabayad sa'yo ng diretso. Kaya registered ka o hindi sa barangay? Basta mahalaga, mapatunayan ng isang veterinaryo na yung hayop mo ay may sakit, na sinumpis ka ng gobyerno para ibaon at may test, Okay. Talagang yan ay may sakit at binaon ng gobyerno, then babayaran ka. Oo. Siguro sabi ng mga nauna nakapagbaon, bakit ngayon lang? Ngayon lang kasi pumasok ang administrasyon. Oo nga. Sana sabi ko nga, 2019 pa ito pinoproblema. Kaya hindi ho makontrol-kontrol dahil ang dami nagpapalusot. Itong siguro ngayon, hindi na magpapalusot. Kaya lang tanong namin, Yusek, ito ba pang Luzon lang o pati Visayas, Mindanao? The entire country ito. The entire country. Atin lamang lalahanin na siyempre hindi naman ganun calculation compensation. Basta ilista lang. Oo, ang mahalaga, fully documented at ito na may mababayaran. Siyempre alam mo naman yung procedure sa pagpapakayad, Hindi naman kasi yan kagaya halimbawa sarili mong pera na po pwede mong iabot kagad. May mga proseso. Pero kasama yon sa regulation na. Sige. At least magandang development to. Sabi ko nga, dati nga alang kompensasyon tapos pantakin mo, 10 baboy lang ang ang tutulungan, yung may mga hanggang 10 baboy lang. Paano kung halimbawa isang inahin nanganak ng 10, tapos nanganak ng 12, hindi ka nakasama? Ewan ko, ang gulo ng protocol natin. At least ito ngayon malinaw. Basta hanggang 20 na biik, pwedeng makapag-avail ng 4,000. Ayan 4,000. Yun yung at yun na nga ang nakikita natin. Sa pamamarang ito, walang masyadong tataas na nga. Okay, pero yan pirmado na. Yung compensation, pirmado na. Okay. Pirmado na. Yung pagbibenta ng hindi pa ng negative naman sa ASF, sa mga red zone, ipipirmahan pa lang. Nalalabas. Kailangan, pero lilinawin ko, Kong Angel, ito ay nasa proposal. We are considering it at sa tingin namin logical. Ang atin lamang sinisigurado dito ay masusunod yung protocol na wala magpapalusot. Okay. Nandun tayo sa At saka higpitan siguro checkpoints ng mga LGU. That's the only way para masawataan natin to. Oo, tsaka cooperation ng lahat dahil ginagawa naman ng pamahalaan natin ang lahat ng pwedeng gawin para maibsan yung problema. Kailangan lang mag-cooperate lahat. Okay. Attorney, paano ngayon? May protocol na tayo sa repopulation? Yung repopulation, medyo kailangan natin pag-aralang mabuti. Kasi nga itong bagong phenomenon na ito, na pag umuulan, mapansin mo nung umulan, yung mga dating binaon. Kaya nga, lumutang natin dapat palalimin. Pangalawa, dapat lalagyan talaga ng line.
Yung attorney, isang naobserbahan din namin nung mag-harvest ng manok ang mga poultry, yung mga langaw nagsilipatan syempre, saan lilipat yun? Edi sa mga babuyan, carrier ba? Vector ba ng ASF ang langaw? Frankly, hindi ako in the position to discuss kasi hindi ako masyado pang ganun ka-technical dito. Pero ang alam namin kasi virus yan eh. So po pwede talaga. Virus ito. So, hindi ko masisigurado, hindi ko matitiyak. Pero, baka may possibility. I will not discount the possibility. Pero I will not also confirm dahil hindi tayo expert. Although, ang ginawa ho namin, naglagay kami ng kulambo para mapigilan yung pagpasok. Yung biosecurity kasi talagang naman yan. Kasama lahat yung pwedeng magdala, dapat talagang ating minamanage. Kaya nga, nakakalungkot. Ang taas-taas na ng biosecurity mo. Pagkatapos pumasok ka doon sa 1 kilometer radius, ubos baboy mo pagka walang ganitong patakaran. Di ba? Mabuti nga ngayon, may patakaran, may policing ganito. Sana sa lalong madaling panahon, mapirmahan, Yusek, Opo. Yung po yung minamadali talaga, nirarush natin. Ang sinisigurado lang namin, alam mo, siyempre, balancing nga ito. We would like to understand na mahalaga ito at si Secretary Laurel in principle agreed to it already. Pero kinakailangan lang namin masigurado nga na meron tayong enough mechanism na hindi na magsisigurado naman na hindi ito maabuso. Okay. Yusek, maraming salamat. Abangan na ho namin yung good news ho ninyo pagka napirmahan na. Thank you. Maraming salamat. Ingat po. Maraming salamat sa pagkakataon. Si Undersecretary Asis Perez ng Department of Agriculture. Alam ho ninyo, kung noon pa ipanatupad itong ganitong hakbang, wala tayong problema ho ng ASF. Kaya nagkawindang-windang Wala hong mga strategy na katulad ho nito Maganda umaga, Pilipinas! 2019 pa ho nagsimulang pumutok ang ASF. Marami-rami na rin ho yung mga bago pa mag-COVID, may ASF na. Nauna pa yung ASF. Matapos ng problema sa COVID, may ASF pa rin. Ay, susme. Mahigit naman sa 800 barangay na lumagda sa ng pagsuporta sa panukala ni Senator Amy Marcos na palawigan ng 6 na taon ang termino ng mga barangay officials. Nagpahayag ng todo pasasalamat ang senadora nang muling maimbitahan para magsalita sa National Congress ng Liga ng mga Barangay ng Pilipinas nitong weekend. Ayon kay Senator Amy, chairman ng Senate Committee on Electoral Reforms, nagpahiwatig na siya sa Senado na paspasan ang pagpapatimay ng inihain niyang Senate Bill 2629 para sa fixed term ng mga barangay official. Umasa naman ang presidential sister na ipaprioridad ang mataas na kapulungan ng panukalang magtatakda ng susunod na barangay elections sa huling Lunes ng Oktubre ng 2029 at sa bawat 6 na taon pagkatapos. Maski anya ang programa ng nasyonal na pamahalaan ay mahirapang ipatupad ng mga opisyal ng barangay kung mananatili ang kasalukuyang 3 taong termino ng mga ito. Sinabi pa ni Senator Marcos na kailangan ding magtipid ng gobyerno, lalo at halos 20 billion pesos na naman ang gagastusin sa eleksyon sa Disyembre ng susunod na taon. Bukod sa pagpapahaba ng termino, nilalakad din ni Senator Amy ang permanenteng sahod at mga benepisyo ng mga opisyal ng barangay. 23 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, 28 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Baka kayo pabalik ho ng Pilipinas. Galing ho kayo biyahe abroad sa mga OFW natin. Huwag natin kalimutan, meron po tayong tsokolate dito. Gawang lokal but taste and looks global. Yan po ang Tangerine Chocolate. Produkto po yan ng mga magdaniyog yan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim po sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpo-produce sila ng high value crops na cacao beans para ma-process upang maging Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. Ang Tangerine Chocolate ay may higit 10 variants. Pwede ho nyo i-check sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw materials na ginamit niya sa 10 variants na yan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Tangerine Chocolate, gawang lokal but taste and looks global dahil yan po'y sinuportahan ng Department of Trade and Industry at ng Department of Science and Technology. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya pagka tinatangkilik po natin ang gawang atin,
natin, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya, pinapalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Sabi po na Dr. Helen Tan, tangkilikin ang tangerine chocolate. Magandang umaga, Pilipinas! Si Dana Sandoval, ang spokesperson po ng Bureau of Immigration, kasama na natin. Ma'am Dana, good morning. Good morning po, sir. Opo, alam ko ikaw galing ho sa isang komperensya abroad, ano ha? Oo. Hindi nyo naman kasabay umalis si Alice. Hindi po. Joke. July pa pala ito eh. Yes, but as per record po ng immigration, no departures pa po ang nakikita natin doon sa record ng immigration. So sa nakikita po natin, umalis po ito illegally through illegal means. Means? Yes. Hindi, ang sabi nga, posibleng chartered flight. Pag sinabi natin chartered flight, saan po pwedeng dumaan? Yan po ang tinitingnan natin, either a private airplane, a private aircraft, or through backdoor channels po maaaring tumawid dagat. So maaari po yan mga private airstrip na hindi in-inform ang Bureau of Immigration. So usually po kapag kami mga ganyan po private planes, ini-inform ang Bureau of Immigration para mapuntahan po at makonduct ang proper immigration inspection, including customs and quarantine po, kasama po yan doon sa mga naging. Sa bagay, hindi naman ito unang pagkakataon nangyari, no? Meron nga isang senador dati, ganun din ang ginawa. The other one naman po, pwedeng tumawid dagat. Sa Malaysia. Oo, tsaka masyadong poros ang ating shoreline kaya ang dami po pwedeng daanan, ano ha? Oo. That's the difficulty po, So nakikita po natin, mukhang hindi sa mga proper channels or mga formal airport or seaport dumaan po itong taong ito. Pero definitely, may record siya ng arrival sa Malaysia. Doon po sa counterparts natin, nakakuha po tayo ng intelligence information na may arrival po siya in Malaysia as early as July 16. July 21 po may arrival din sa Singapore. So nakarating po siya doon. Kasama po si Sheila Leal Guo saka si Wesley Leal Guo. Bali tatlo na po sila na nag-arrive doon sa Singapore noon. So chances chances kung ang arrival niya via Malaysia, ang pinakamalapit diyan ay Mindanao. Di ba? That's a big possibility po. Tama po kayo dyan. Oo. Maaaring hindi through plane, baka nga by boat, ano ha? Oo. Kaya lang, anong passport na ginamit niya? Yung Chinese passport niya o Filipino passport? Doon po sa records niya in Malaysia and Singapore, Philippine passport po yung ginamit niya. But wala po tayong formal record ng pag-alis niya gamit yung pasaporte na yan. Kaya nakikita po natin, hindi talaga sa formal port dumaan ito. Pero ma'am, di ba usually pagka dumadating sa isang port, ang tinitingnan ba kung saan sila saan sila nanggaling? Yung embarkation nila? Yes, kasama po sa tinitingnan yan, but we can't for Philippine immigration, usually for most immigration officers worldwide, but we can't really dictate kung ano po yung mga naging procedures ng other countries po. Ang latest nito, Sir Angel, August 18, nag-transfer po siya from Singapore to Indonesia. So kasama na po yung dalawa po, Sheila Leal Guo, Wesley Guo, lumipat po sila ng Indonesia. Okay. Philippine passport pa rin ang gamit nila? Philippine passport pa rin po ang gamit. Last week tumatawag kami sa inyo asking for the same information. Ang sabi mo, wala pa kayong verification. So, yes, nakuha po natin itong information na ito ay late last week. Okay. We opted to hold it first before releasing it dahil we were waiting for confirmation and verification from our counterparts. Okay. Ito po ay very sensitive din na topic at kailangan po ng siguro mas mabusising investigation at confirmation sa mga counterparts natin. So hanggang Indonesia lang ang information, walang information as to transfer to China? Wala pa po na ganong information. Nakatanggap din po kasi tayo ng
information na napabalik siya ng Pilipinas last week. Meron po siyang supposed booking to the Philippines, but hindi po nila sinakyan yung booking na yon. They continued on to Indonesia instead. Yung booking niya is anong airline? Siguro hindi ko lang po muna ma-disclose yung airline na yun, but it was through NAIA yung booking pabalik po ng Pilipinas. So inaabangan po yan ng mga operatiba natin noon, but they did not push through with the flight. O nga naman, kasi kung nagpalipat-lipat na sila, Malaysia, Singapore, then Indonesia, what logic will give them to come back to the Philippines? Alam nilang, di ba? Yes, baka yung flight na yun ay panggulo lamang. Kaya nila binook yung flight na yun. Okay. Sige. So, yung bang travel from Indonesia to China, pwede by land, no? Malapit na lang. I think so po. Meron po mga ganong options. But nakikipag-coordinate din po tayo with other counterparts to see kung ano yung mga legal measures na pwede pong magawa with regards to them. Ang difficulty po kasi since valid pa ang kanilang pasaporte, they are not considered as illegal aliens there because they still have their valid passports which have not yet been cancelled by the Philippine government. Okay. At saka yung ILBO naman, lookout bulletin lang yun eh. Hindi naman talaga sufficient yun to bar them, di ba? It's just a lookout bulletin. Yes, ang lookout bulletin po is to monitor their travel but not really to stop them. Kaya baka po pwedeng sabi, ILBO lang yan eh. Di ba? Pero hindi, kahit na nasa ILBO, mamomonitor natin. Yes, and kailangan po dumaan pa rin ng proper immigration inspection. But this one, they literally evaded po yung immigration inspection by going through illegal channels para makalabas po ng bansa. Sabagay, kung yung building doon sa Bamban, may mga underground tunnel eh. I think may mga talaga to, Sir Hazel, may mga kapasidad talaga to to hire private jets o kaya naman po mga yate para makatawid dagat. Kasi di ba halimbawa, yun nga sabi ko sa inyo, Sandakan, Malaysia, lapit-lapit na lang dyan sa Yes, lang yan. Ang lapit na, bangka nga lang ginagamit dyan. So, doon wala tayong may immigration office tayo doon? In Malaysia, in the area po, wala. Doon po mismo. Kung informal port po, kung biglang tatawid dagat po. Wala, no? We have po sa formal ports kung dadaan po sila sa formal ports. But from what we see po, informal yung mga dinaanan nila. Kaya nga yung smuggling ng sigarilyo, doon dumadaan eh. Di ba? Hirap nga ang Coast Guard at saka ang Customs, ganyan din ang kahit yung Philippine Maritime Police hirap na makontrol. Kasi ang lawak eh. Difficulty nun kasi very porous borders po tayo. Matubig tayo, maraming pwedeng daanan ng individual na maaari pong umalis ng bansa. Okay. So ngayon siguro matrack na lang natin from Indonesia, saan siya lilipat, no? Yes, naka-monitor din po tayo dyan. Kausap po natin yung mga counterparts natin upang makatulong po sa investigation. Kasi wala pa rin naman, again, lookout bulletin pa lang, wala namang travel ban pa sa kanila, di ba? Yes, inaantay din po natin na magkaroon po ng case po against them para mailagay na rin po sa whole departure order or kung ano pong appropriate orders kung may warrant of arrest po against them. Okay. Ma'am Dana, maraming salamat ha. Thank you. Thank you for taking the call. Salamat po. Si Ms. Dana Sandoval, ang spokesperson ng Bureau of Immigration. Maganda umaga, Pilipinas! Hindi. Sabi ko nga sa inyo, hindi na bago ito eh. May senador nga, di ba, dati, nung pinaghahanap saan dumaan, backdoor. Nakarating kung saan-saan. Si Alice Guup, di ba? Nakapagpatayo nga ng pagkalaki-laking resort complex doon sa loob ng Bambantarlac. Hindi nga alam ng barangay kapitan. May mga underground nga kung hindi pa napasok hindi mo malalaman na ganun pala yun, interconnected yung mga building may mga underground, di ba? Lupet. Ayan. Doon sa mga gustong manalo ng premyo sa ating malakas promo, ang location po ni Sherwin Alparo ay G. Araneta Avenue, Quezon City. Lakasan nyo na inyong mga TV at radyo, baka kayo po ay matsyempuhan. Maganda umaga, Pilipinas! Bumuelta naman si Attorney Maranza Scarpio sa mga inihayag ni dating Customs
Intelligence Officer Jimmy Guban sa pagdinig ng Quad Committee na may kinalaman sa illegal drugs. Ayon kay Attorney Carpio, walang basihan at malisyoso ang sinabi ni Guban. Umaasa lamang daw siya na makikita ng mga miyembro ng Kamara de Representantes ang politikal na motibasyon ni Guban sa pagkahayag ng mga aligasyong ito. Binigyan din pa ni Attorney Carpio ang kanyang umano'y personal na polisiya na palaging ihiwalay sa politika ang anumang government-related matters. Anya tila ginigisa lamang ni Guban ang kanyang sarili sa sariling mantika. Yan po naman ang opisyal na tugon ni Attorney Manscarpio sa naging pahayag nitong si Jimmy Guban. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:40. Ang balitang ito ay hatid sa inyo. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:46 ang oras sa buong kapuluan, pero anytime po pwede ho tayong mag-Ultabayo. Ang Ultabayo ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma na galing po sa Japan. Inaral po yan ng mga Hapon sa napakahabang clinical trial. Ang bawat kapsulo po ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain. At yan po hindi kwento kutsero ha. Yan ho'y dumaan sa masusing pag-aaral. Ang Ultabayo po, pag pumasok po sa ating katawan, postbiotic na nag-a-activate po ng commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. At yan po nagtataboy nung pong mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Available po yan sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang galing po yan sa Teoxys Health Ventures. Available din po sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, Curamed at saka sa Joann's Pharmacy. Ngayon, yan po ay halal certified at ang Ultabayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration at rekomendado ho ng mga doktor. Kung may mga katanungan pa kayo po, pwede ho kayo mag-text sa 0917-110-6580. Mahalagang paalala, ang Ultabayo hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Tako presyo ng itlog sa Maricaban Public Market sumipa na ng 20 pesos o nadagdagan ng 20 pesos kada tray. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Angel, good morning. 20 pesos na yung isinipa ng kada tray ng itlog ngayon lang kasalukuyang buwan. Dito sa Maricaban Public Market sa lungsod ng Pasay, tumaas sa 210 pesos ang kada tray ng maliliit na itlog habang 260 pesos naman ang kada tray ng malalaking itlog. Kung dati may 4 pesos hanggang 5 pesos na kada piraso, ngayon 7 pesos na yung pinakamurang itlog habang 9 pesos naman yung pinakamahal. Ayon sa mga vendor dito sa pamilihan, linggo-linggong tumataas na 5 piso hanggang 10 piso ang hango nila sa kada tray ng itlog sa Batangas. Mataas naman daw ang demanda dahil itlog at manok na umano yung takbuhan ng mga suki nila ngayon. Ang iniilagang karne naman ng baboy na nanatiling bagsak presyo dahil sa African Swine Fever o ASF yung liempo, bagsak presyo na sa 330 pesos ang kada kilo mula sa 350 pesos kada kilo noon. Ang laman naman 290 pesos ang kada kilo ngayon mula sa 310 pesos kada kilo noon. Yung pork chop nasa 290 pesos ang kada kilo mula sa dating 310 pesos ang kada kilo. Yung pata, bagsak presyo sa 230 pesos ang kada kilo mula sa 250 pesos kada kilo noon. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Health protocols laban naman sa monkeypox dapat ilatag para sa mga manggagawa ayon sa Trabaho Party List. Detalye ng balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Nanawagan ng Trabaho Party List para sa agarang pagbaba ng mga health at safety protocols kontra mpox upang maprotektahan ang kalusugan ng mga Pilipinong manggagawa. Ito ang pahayag ni Attorney Filemon Ray L. Javier, tagapagsalita ng grupo, matapos kumpirmahin ng Department of Health na nakapagtala ito ng unang kaso ng mpox ngayong 2024. Nakababahala umano ang ulap nito, kaakibat ng deklarasyon ng World Health Organization na isang global health emergency dahil sa pagganap ng mpox sa iba't ibang bansa. Para sa Trabaho Party List, hindi na dapat maulit ang pagkakamali noong COVID-19 pandemic. Ayon kay Attorney Javier, dapat nang mag-usap ang DOH at Department of Labor and Employment para maglatag sa mga manggagawa ng mga dapat gawin at dapat iwasan upang kontrahin ang pagkalap na mpox. Gayet ng tagapagsalita ng Trabaho Party List, dapat ding mag-activate ng mga internal protocol ng mga employer bilang mabilis na pagresponde sakaling magkaroon ng kaso ng mpox sa kanilang mga opisina. Nanawagan si Javier sa mga manggagawa na agarang kumonsulta sa medical professional kung makaramdam ng simptomas nito at manatiling nakatutok sa mga anunsyo ng DOH. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH,
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edgel. Samantala, binati ko sama ni Cagayan Economic Zone Authority Administrator at CEO Katrina Ponce Enrile si Davao City Mayor Basil Duterte sa pakikibahagi nito sa umunoy calamity politics. Ayon kay Enrile, ang hakbang na ito ni Duterte na ibigay ang buwis ng Davao City pa sa lungsod, sa mga lungsod at munisipalidad na naapektuhan ng kalamidad ay trapo politics o out of touch dahil mas mayayaman naman ang mga tumatanggap. Magugunitang nabigay si Duterte ng kabuang 14.5 million pesos na tulong pinansyal sa mga lugar na tinamaan ng mga nagdaang kalamidad. Tig 1 million pesos sa 6 na lalawigan ng Luzon, kalahating milyong piso naman bawat isa sa 11 lungsod sa Greater Manila Area, 300,000 sa bawat isa sa 10 munisipalidad sa iba't ibang mga probinsya. Ayon kay Enrile, kung gusto niyang makalikom ng pogi points sa mga mamamayan sa labas ng kanyang jurisdiksyon, siguraduhin muna niyang sobrang pera ito at natutustusan naman ang pangangailangan ng sarili nilang mamamayan. Isambay na si Sherwin Alparo ay lumipat ito sa Barangay Santol sa Quezon City. Kaya para ho sa mga taga Barangay Santol sa Quezon City, lakasan yung mga radyo, nag-iikot na si Sherwin Alparo. Magandang umaga, Pilipinas! 5:51. Pilipinas! 6 na minuto na lamang bago mag-ACES sa umaga. Magandang umaga po sa mga taga-Binangon ng Rizal. Huwag niyong kalimutan, nandyan po yung St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon sa bayan po ng Binangon, nandyan po sa Rizal. Napakalapit lamang po nito sa iba pang mga amenities na nandyan po sa Binangonan. Kaya naghahanap kayo ng magandang investment dan po sa lalawigan ng Rizal. St. Monique Ballet. Ang newest model townhouse nila na Bianca ay 2-story house with balcony with 2 to 3 bedrooms. Pagbukas ho ninyo ng pinto, pagpunta nyo sa balcony, ang bubungad sa inyo, nature at malamig na panahon. Ayan, pwedeng avail through Pag-ibig Financing, 19,000 pesos lamang po monthly, 30 years to pay. Para po sa karagdagang impormasyon, magkapag-ugnayan po kayo sa 0917-719-7908. Ulitin natin, 0917-719-7908. Ayan, nature and tawag dito? Residence. Yun, magandang usapan dyan. Kaya para ho sa mga naghahanap ng magandang investment, ito po yung opportunity ho ninyo. 0917-719-7908. Magandang umaga nga pala kay Mama Sally Villanueva. 85 years old na po si Mama Sally. Si Mama Sally po ay nanay po ni Justice Raul Villanueva. Kahapon nakausap natin si Court Administrator. Sabi niya, nakalimutan kong batiin si Mama Sally. Araw-araw nakikinig yan sa iyo. Mama Sally, happy viewing po. Ingat po kayo. Ang ganda ni Mama Sally. Hindi halatang 85, parang 84 lang. Magandang umaga, Pilipinas! Si Sherwin Alparo, namimigay lagi ng pera. Kaya ito talagang batang-bata ang dating. Sherwin Bata Alparo. Sherwin, nasan ka ngayon? Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Wala si Sherwin? Naputol. Sherwin? Ay, sayang, naputol. Anyway, si Sherwin ay nandyan nga po sa may Barangay Santol sa Quezon City. Magandang umaga, Pilipinas! Si Sherwin, dito tayo sa 4,000. Mahiwagang tunog! 4,000 po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ano ang ginawa sa e-bike? Yan lang siguro. Ano ang ginawa sa e-bike? Di ba? Para magkaroon tayo ng ganyang mahiwagang tunog. Ang inyo pong sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Kung gusto nyo ninyo sumali online, ay kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan, para mapabilang po ang inyong sagot. At pagkatapos ninyong gumala-gala kung saan-saan, gamit po ang inyong e-bike, mag-shield
mild bath soap. Ayan, mag-shower po tayo para tanggalin ang mga mikrobyo sa ating katawan. Maganda umaga, Pilipinas! Sibakation na! Nasibak na ang hepe ng Bureau of Fire Protection ng Taytay Rizal matapos mag-viral ang litrato ng isang fire truck na ginamit sa pag-refill ng isang private swimming pool. Kinumpirma ito sa DCRH ni Bureau of Fire Protection spokesperson Superintendent Anneli Atienza alinsunod sa naging kautusan ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na siya ring nagpalutang ng naturang insidente. Maliban sa hepe, inilipat na rin ang 3 pang tauhan ng Bureau of Fire Taytay habang nagpapatuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection Regional Office Calabar Zone. May rangkong Senior Fire Inspector at Fire Officers 1 and 3 ang lahat ng narelieve sa kanilang pwesto bunsod ng naturang insidente. Tumideline kasi. Refill your swimming pool. Ayos Ay, sus may Ginoo. Ay, siya, sige. Tabayanan po ninyo si Sherwin Alparo. KCS Balita, susunod na. At ang 2x2, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ay, teka nga pala, pahabol ko lang baka alam nyo kung kaninong project ito. Ayan. Kaninong project ito? Sinong congressman ng Metro Manila ang may pakana nitong lintik na project na ito nagkakahalaga ng 50 million pesos? Naibid na po ito. Oh, 2 kontraktor nga daw nanalo rito 2 kontraktor yung nakatongan. Tingnan ho ninyo, panay poste lang ho nakatayo. 50 million pesos ho ang halaga ng project na yan ng isang congressman. Naibid noong 2022. Alam niyo sagot. I-text nyo rin dito sa atin. Ano pa contest natin kung nahulaan nyo? Tingnan ho ninyo. Bukas kikilalanin natin kung sino tong lang yung congressman na ito. Nag-umpisa ng project ng 2022 hanggang ngayon, 2024 na, hindi pa rin ho natatapos. Ipinagmamalaki niya ito sa kanyang distrito Ayan puro poste. 50 million ba naman yan? Umaga, Pilipinas! Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay galing po kay Ralph Waldo Emerson. Ang sabi niya, eyes, they speak all languages. Kaya ngayon pong Sight Saving Month, pangalagaan po natin ang ating mga mata, manatili po tayong may ideal vision. 2x2 in just a while.